Ang nakaraan, nagsimula nang makita natin ang kapangyarihan ng Nameless Sovereign, na talagang nakakatakot ito. Kaya lang may pangontra kahit papano sa mga kalaban, hindi man sapat para talunin ang Nameless Sovereign, sapat naman para pahinain ang mga taong gumagamit ang lakas nito, at iyon ay ang chronograph ni Cassandra. Dahilan para bumalik sa normal ang katawan ni Theo, na wala ang pagod, mga pinsala at iba pa, kaya may lakas na uli itong lumaban ng parang bagong gising lang. Pagpapatuloy, hindi normal ang kapangyarihan nito, talagang napakalakas nitong kumuha ng lakas at enerhiya sa katawan ng gumagamit, pero ngayon nakita nating nagkabasag-basag ito. Ayun na nga, hindi nga kinaya ng katawan ng batang Cassandra, dahil ang chronograph ay teknik na ginagamit ng isang matandang Cassandra na may malakan mana reserve sa kanyang katawan, ngayon sa batang katawan na walang sapat na karanasan, nagsuka ito ng dugo, at nilabasan rin ng dugo sa mata. Cassandra, okay ka lang, pag-aalala ni Theo sa batang ito, sabi naman ni Cassandra na hinang-hina na, kailangan na nating tumakbo palayo, sambit nito, na abang babagsak na ang kanyang katawan. Dito ay titig na titig si Cassandra sa halimaw, alam niya na hindi normal ang maliit na anyo ng Nameless Monarch sa lugar na ito ngayon na lumitaw. Ayun na nga, ang mata ng halimaw ay nakatitig kay Cassandra, at nagsalita ito na sino raw ang pangahas, kaya dito kinakabahan ngayon ang batang Cassandra. Dagdag pa ng halimaw, walang makakaalis ng buhay sa lugar na ito, sambit niya, na ngayon nga ay agad nang kumilos ang mga galami ng halimaw para umatake, alam ni Cassandra na hindi nila magagawang talunin ang halimaw. Agad na lumapit si Ode kay Hannibal, at niyugyug niya ito kung anong klaseng halimaw ang lumitaw ngayon, dahil hindi ito ang pinanggako ni Hannibal sa kanya na mangyayari. At ang pakiusap lang niya ay ang ibalik ang manual ng kanilang angkan, na si Hannibal naman ngayon ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad na puwersahang inalis ni Hannibal ang kamay ni Ode sa kanyang damit, ramdam at kita ang inis nito sa ginagawa ni Ode sa kanya. Napaka walang kwenta mo talaga, bakit ka iya-hiya ka, sabi nito, na may pangmamaliit sa mga tinginan nito kay Ode. Sabi pa ni Hannibal, ginagamit mo lang kami sa pangsarili mong kagustuhan, tapos ngayon na hindi umayon sa gusto mo ang nangyayari, isisisi mo sa amin ang kaguluhang ito, nakakahiya ka, sabi ni Hannibal, na ang isang ito ay natigilan sa kanyang narinig, dahil sapol na sapol siya sa kawalang hiyaan niya. Mahigpit ang hawak ni Ode sa kanyang espada, at dito ay napagtanto na niya kung ano ang ginawa niya. Akala kasi niya ang kapangyarihan ni Cassandra ay kayang ibalik ang oras sa panahon ng kanyang ninuno para mabalik ang manual sa kanila, at makuha uli ang trono ng Ragnar. Kaya lang ang mga nangyayari ngayon ay ibang-iba sa kanyang mga nais na mangyari, dahil may isang halimaw na hindi niya alam kung saan galing o kung anong klaseng nilalang ito na para bang kaya pa atang wasakin ang mundo. Sabi nitong si Hannibal, ngayong muli nang nagising ang Outer Gods, ang mga kaganapan ngayon ay hindi nasaklaw ng aming mga kamay. Wala nang makakapidyaw sa nilalang na iyan, sabi nito, na ang halimaw pala ay halos kahalintulad na sa Outer Gods na Nameless Monarch, kaya natuwa rin ito, iyon ay dahil ang batang may kapangyarihan ng propesya ay mapapasakamay na nila ngayon. Sabi pa ng isang ito, kung naiintindihan mo ang mga sinasabi ko, makipagtulungan ka na lang sa amin tulad ng dati, sinong nakakaalam, malay mo ang batang iyon ay mapagbigyan ang kahilingan mo pag may libre siyang oras, sabi nito. Dito ay punong-puno ng kasiyahan itong si Hannibal, nakatayo ito sa tapat ng Outer Gods, nakadipa ang kanyang mga braso, na kinakausap. Ang halimaw, sabi nito, o dakilang Outer Gods, bilasan mo at patayin ang mga bastos na mga taong iyon, sabi nito, na hindi niya sigurado kung papakinggan ba siya ng Outer Gods o hindi. Kaya lang dito ay nakaramdam ito ng isang panganib, pakiramdam niya hindi nakikinig sa kanya ang Outer Gods, at mukhang papunta pa ito sa kanya ng may taglay na nakakatakot na puwersa. Dito ay nanlaki na ng husto ang mata ng isang ito, at kita sa kanyang mukha na mukhang tatapusin siya ng Outer Gods, bagay na wala nga sa kanyang plano. Ayun na nga ang sinasabi ko, mahirap makipaglaro sa apoy, ang nilalang na akala nilang tutulong sa kanila ang siyang tumapos ngayon kay Hannibal, hindi na nakita ang katawan nito, tanging mga talsikan lamang ng dugo ang sumabog ngayon. Ang napakalaking kamay ng Outer Gods ang tumapos kay Hannibal na sukdulan ng kasamaan, hindi niya alam na may mas masama pa sa kanya, na ginawa lamang siyang lamok ng Outer Gods. Nakita ito ng buo ni Ode, at dito ay kinilabutan ito sa kanyang nakita, talagang hindi normal ang halimaw,
at paano nila ito ngayon matatalo o tatakasan. Sabi pa ng nilalang na ito, "Pinagbigyan kita na makita ang propeta, huwag mo akong uutusan," galit na sabi nito, kaya pinatay na lang niya si Hannibal. Hindi lamang iyon, talagang nagwala na ng husto ang Outer Gods ngayon, hindi lamang si Hannibal, pati ang mga sundalo nitong daladala ay pinagpapatay rin, na nagsisigawan kung bakit raw ito ginagawa ng Outer Gods sa kanila. Hindi na mapigilan pa ang nasabing halimaw, talagang sukdulan ang pagwawala nito ngayon sa lugar na ito, iyon ay dahil nawawasak na ang sagradong libingan ng mga Ragnar. Nagbabagsakan na ang mga bato mula sa itaas, ang mga sahig ay wasak na ito, ilang kaguluhan pa at matatabunan na ang lugar na ito at tuluyang mabubura na sa kasaysayan ng Ragnar. Sabi pa ng Outer Gods, "Bukod sa inyong kahilingan, lahat ng bagay ay wala ng halaga sa akin, tanging mahalaga lang sa nilalang na ito ay ang wasakin ang mundo, kaya ang mga tao kahit ang kanyang mga tauhan na panig sa kanya ngayon ay kanyang binubura." Si Theo naman ay nagmamadaling tumakbo ngayon palayo na daladala si Cassandra, kaya lang lahat ng lagusan palabas ng lugar na ito ay sarado na. Dito ay kinausap uli ni Cassandra itong si Theo, na okay lang raw ang mga nangyayari, na mukhang sumuko na si Cassandra, dahil hindi madaling talunin ng Outer Gods, kung ang mga divine being na tulad ng kanyang mga ninuno na sila Sigurd, at ang kanyang ama na si Kyle ay hindi pa rin mapatay ang Outer Gods na Nameless Monarch, si Theo pa kaya na papunta pa lang ang lakas nito sa kanyang mga ninuno. Dito ay mahigpit ang kapit ni Cassandra sa ating bida, sabi nito, na nagkamali siya, akala niya may isang variable, o nilalang na hindi saklaw ng kapalaran ang pwedeng bumago ng kaganapan sa mundo, pero mukhang lahat sila rito ay talagang mamamatay na, at mawawasak na ang mundo, na ang ibig sabihin ay mukhang hindi pala sapat si Theo na baguhin ang kapalaran ng mundo. Sabi pa ni Cassandra, kahit raw napansamantala lang ang pagbaba ng Outer God sa lugar na ito, hindi raw sapat ang lakas ni Cassandra at ni Theo para talunin ito at pigilan ang maaari nitong gawin, na ang Outer Gods na kalaban ay nasa anyo na parang sa tao, na ang mga mata ay tulad ng Rinnegan sa Naruto. Dito ay may humiwas sa mga galami ng Outer Gods, may sumusubok na lumaban rito, na hindi papayag na magtagumpay ang kalaban. Matapos hiwain, matapos putulin, muli lang na-restore sa dati ang parte na naputol, na para bang walang nangyari. Sabi ni Cassandra, ang magagawa lang nila ngayon ay ang masira ang core ng nilalang na naririto ngayon, para maputol ang connection ng tunay na katawan ng Nameless Monarch sa halimaw na naririto ngayon sa kanila. Hindi talaga natatapos. Ang pag-regenerate ng katawan ng halimaw na ito, kailangang mawasak kaagad ng ating bida ang energy core ng Outer Gods, dahil ang kanilang mga physical attack ay walang magagawa para saktan o paksain ang kalaban, hindi rin sapat ang physical na attack para wasakin ang core ng kalaban. Tanging si Cassandra lamang ang nag-iisang mage na nasa lugar na ito ngayon, kaya lang siya ay nasa katawan ng isang batang mahina, kaya ang kanyang mahika, kahit marami siyang nalalaman na mahika hindi raw ito sapat, dahil mahina ang kanyang katawan ngayon. Dito ay nasabi pa ni Cassandra na siya na raw ang gagawa ng paraan para mailigtas ang mga taong naririto sa loob ngayon, at sa oras raw na makuha na siya ng mga kalaban hindi nahahabulin ng kalaban ang pangkat ng ating bida. Sabi ni Cassandra, kahit saglit lang tayo nagkita at nagkasama, masaya ako dahil sa iyo Theo. Sabi nitong si Cassandra, na masayang umiiyak ngayon, dahil sa oras na siya ay makuha ng kalaban, magsisimula na naman ang bangungot sa kanyang buhay, mga walang humpay na eksperimento at paggamit sa kanyang katawan para lang sa kasamaan ng mga Troyban. Kaya lang sumagot ang ating bida, bakit, sumusuko ka na ba? Tanong ni Theo, na natahimik lang itong si Cassandra, naguguluhan sa sinasabi ng ating bida. Palapit na ng husto ang napakalaking kamay ng Outer Gods patungo kay Theo at Cassandra, na sa oras na tumama ito tiyak na talagang wasak rin ang katawan ng ating bida. Pero sabi ni Theo ngayon, kahit wala akong mahika, may paraan pa rin para wasakin ang nilalang na iyan, gamit ang isang atake na kayang lampasan ang physical damage. Ang tinutukoy ng ating bida ay ang teknik na tinuro sa kanya ng mga multo, o ang teknik na mula sa pinakaunang lahi ng Ragnar. Sabi pa ni Theo, ang sword art ng ninuno ni Od, ang teknik na matagal nang gustong matutunan ni Od, na ang babaeng ito ngayon ay ginagawa rin ang lahat ng paraan para mabuhay. Sabi pa ni Theo, pag ginamit mo ang iyong time magic para mabalik ang ilang parte ng 10,000 Shattering Sword, magagawa kong hatiin ang core ng Outer Gods na iyan, sabi ni Theo. Dito ay muling nabuhayan si Cassandra, sabi nito,
may punto ka Theo, kaya lang ang time magic ay nangangailangan ng matinding concentration, at ang target ng mahika na iyon ay talagang mawawalan ng depensa, pag ganun kasi nangyari delikado si Theo at si Cassandra. Tumingin pa si Cassandra sa ating bida na puno ng pagtataka, paano raw ngayon ibabalik ni Theo ang sword art na iyon, na hindi sila pwedeng tumigil sa paglaban ngayon sa kalaban, dahil mamamatay sila pag hindi sila gumalaw. Dito ay agad na kumilos si Rez, nagwawala na ang isang ito, pinagtatagpas ang mga galamon ng kalaban ng walang humpay, hindi lamang iyon kahit ang mga tauhan nito ay tuloy-tuloy rin sa pagsugod para mag-back up sa kanilang pinuno na si Rez. Dito ay sumigaw ang isang ito, sabi ni Rez, kung sapat na oras ang kailangan ninyo, kami nang bahala, bibigyan ko kayo ng sapat na oras, kung iyan talaga ang paraan para makaligtas tayo rito at matalo ang buwisit na iyan, sabi nito. Na si Cassandra naman ngayon ay nanlaki ang mga mata sa sinabi ni Rez, iyon ay dahil kung mabibigyan nga sila ng sapat na oras at walang makakagalaw sa kanila, maaaring magtagumpay si Cassandra na maibalik ang kabuuan ng sword art ng unang Ragnar na nawala na sa kasaysayan. Dito ay kumilos rin ang mga multo, ang mga espiritu ng mga ito ay nagsigalaw na, at nagsabi na tutulong raw rin sila, na ikinagulat ni Cassandra, na patuloy nagbibigay ngayon sa kanya ng lakas ng loob. Sabi ng mga pag-alagalang kaluluwa, kung ang aming espada ay mawasak na, ang aming kaluluwa ay mawawasak rin, sabi ng mga ito, kaya hindi sila papayag na magtagumpay uli ang Outer God sa kasamaan nito. Dito ay nagsianggata ng mga sandata, ng mga kaluluwa ngayon, hindi raw nila hahayaan na mawasak ang lugar na ito na pinagpapahingahan ng kanilang dating pinuno, buo na ang grupo, magtutulungan sila ngayon para lang protektahan si Theo at Cassandra. Dito hindi alam ni Rez ang nangyayari kung bakit lumulutang ang mga sandata, kaya nasabi nito, hindi ko alam kung sino kayo, pero ngayon panig kayo sa amin diba? Sabi nito, kasi kahit anong tulong ay mahalaga kay Rez para lang matalo ang mga kalaban. Dito ay nagulat at natigilan si Ode sa kanyang nakita, lalo nang makita nito ang mga nagliliparan na mga sandata na walang nilalang na humahawak nito. Kaya natigilan siya ngayon sa nangyayari, at napatanong sa sarili kung ang mga iyon ba raw ay ang Suicide Squad na pangkat na pinamumunuan ng dating pinuno ng tunay na Ragnar, kaya dito ay napatanong pa ito sa sarili na maaaring ang mga sinabi ni Theo sa kanya na tinuruan siya ng mga kaluluwa ng Suicide Squad patungkol sa manyawal ng kanilang angkan ay totoong lahat. Dito ay nanginginig-nginig na ang kamay nito, magkahalong inis, magkahalong pagsisisi, lahat na kumikilos para lang talunin ang kalaban. Ang angkan na kinamumuhian niya, ang kumuha ng trono ng kanyang mga ninuno, ngayon ay gumagawa ng paraan para mabuhay siya, at mga tao, pero siya ngayon heto, sarili lang ang iniisip, at nagawa pang traidorin ang Ragnar, kaya ano raw ang dapat niyang gawin ngayon. Dito ay idinipa ng Outer Gods na ito ang kanyang mga braso, at kinutya ang mga tao na mga alikabok lamang raw ang mga ito. Kahit raw magsama-sama pa ang mga ito sa napakarmaing bilang, wala pa rin daw magagawa ang mga alikabok sa kanya. Ayon na mga sabay-sabay ngayong sumugod sila Rez, ang kanyang pangkat, at ang mga kaluluwa nag-Suicide Squad, na talagang buwis buhay ang gagawin ng mga ito mabigyan lang ng sapat na oras sila Theo, walang pwedeng sayangin na oras, bawat minuto, segundo ay mahalagang lahat. Dito nga kahit walang physical na lakas, kahit ano na pwede nilang gawin para lang magawa ang plani nila Cassandra ay gagawin ng mga nilalang na ito, para sa kalistisan ng lahat, para ikatatalo ng kalaban. Dito ay agad na nagmadali sila Theo at Cassandra, gamitin na raw ni Cassandra ang kanyang magic sa lalong madaling panahon. Ang kabaong na ito ay ang himlayan ng dating pinuno ng Ragnar, ang nilalang na siyang binura sa kasaysayan ng Ragnar, dahil nagawa nitong kalabanan ang Outer God sa kanyang sword art na siya lamang nakakagawang puminsala sa halimaw. Agad nang kumilos si Cassandra, matinding concentration ang kailangan nito, binabalikan ang mga oras, mga panahon kung saan buhay pa ang sword arts ng unang lahi ng Ragnar. Ang target ngayon ay walang iba kundi ang ating bida, ang pagbalik ng oras sa panahon kung saan buo pa ang manual ay ilalagay ngayong lahat sa ating bida, nang sa gayon ang kanyang natutunan na parte-parte lamang ng 10,000 Shattering Sword ay mabuo ng lahat. Si Theo at ang himlayan ng unang pinuno ng Ragnar ay naririto ngayon sa malaking magic circle na gawa-gawa ni Cassandra, susubukan ibalik ang makasaysayang teknik na siya lamang makakatalo sa Outer Gods, isang teknik na ginawa para sa Outer Gods, hindi nakakapatay ng tao, pero nakakapinsala sa katawan ng Outer Gods.
Sa kabilang banda naman ng labanan, dito ay agad na damanak ang dugo na mula sa mga tao, tanda na talagang nahirapan ang pangkat ni Res para lang labanan ang Outer Gods. Sabi ng nilalang na ito na napakaraming mga mata, isang nakakatuwang tanawin, sambit nito, dahil ginawang insekto talaga ang mga tao. Heto nga, bagsak ang lahat ng mga tauhan ni Res, putol-putol ang parte ng kanilang mga katawan, talagang walang kalaban-laban sa isang nakakatakot na nilalang, dito tanging si Res na lamang ang nakatayo, habang hawak nito ang kanyang malaking sandata. Pagod at hingal na talagang napalaban ito ng gusto sa kanilang kalaban. Dito ay susugod na ang isang ito, at nagsabi na ipagkakaloob na raw niya ang katapusan na nababagay sa mga tulad nila Res. Dito ay kirit na ang isang mata ng babaeng ito, dala ng mga tama niya sa mga kalaban, na ngayon ay papalapit na nga ang Outer Gods rito kay Res para wasakin ang babaeng ito. Kaya lang, rito makikita nating may isang nilalang na nagmamadaling sumugod patungo sa kinaroroonan nila Res, mukhang ito na ang pipigil sa kalaban. Gravekeeper's Sword, Half Moon, sabi ng sumugod. Tawag nito sa kanyang teknik, na ang dumating pala ay si Ode. Akala ko ang ating bida na, dito ay tinagpas niya ang kalaban na papatay na sana kay Res. Heto na nga, nakapagdesisyon na ang isang ito, tumulong na rin ito kila Res, dahil wala na talagang ibang paraan para manalo sila rito kundi ang magkaisa sila. Sabi ni Ode, patawad, isa akong hangal, sabi ng Gravekeeper na si Ode, na nagulat naman itong si Res sa kanyang narinig at ginawa ni Ode. Sabi pa nitong si Ode, patawad, hindi mo lang matanggap ng una na ako ang may kagagawa ng kaguluhang ito, ako ang sumire ng lahat, pilit ko lang isinisisi sa iba, galit na sabi nito, na asar sa kanyang sarili. Dito ay buo na ang loob niya na makipagtulungan sa ating bida, at kila Res sa ibang angka ng Ragnar, sabi nito, pakiusap, bigyan pa ninyo ako ng isa pang pagkakataon na maitama ang lahat, sabi nito. Magtatagumpay kaya ang ating bida na makumplito ang Sword Art and 10,000 Shattering Sword, aabot pa kaya ito, o mamamatay na sila Res at Ode bago ito makabalik sa labanan. Abangan!